Pakikwento nyo nga ulit kung paano nyo, sabi nyo kasama kayo sa pagpatay kay Richard King o sa pagpaplano lamang? Hindi ako kasama dyan, kaya wala naman ako sa kanila. Nagpaalam naman akong umalis. Yung paghuli sa akin, yan ko lang na at saka Pero kinuwento nyo kanina kung paano pinatay si Richard King. Oo, yung kasamahan ko. Paano nga siya pinatay? Binaril sa hotel, sa kainan. Doon binaril ng dalawa kong kasama si... Anong hotel po yan? Sa McDo din. Saan? McDo, kumakain. McDonald's? Oo. Makain. Ito kasi binasa ko anyway, madali mag-google ngayon eh. Shot at close range. Pinatay, saan siya binaril pala? Anong parte ng katawan? Sa ulo binaril nila, sa ulo. Okay. Shot at close range, in the head, while in a gathering of his distributors inside Vital Seas building, opisina niya. So mali po yung kwento sa inyo nung inyong tumawag sa pagtanungan. Yun na sinasabi ko, magte-testify kayo under oath. Dapat totoo lahat ang sinasabi ninyo dahil alam nyo, hindi ito biro-biro yung ginawa ninyo kasi pwede kayo makulong. Opo, sir. Kasi inamin nyo at kayo naman binalaan ng aming chairperson na ang inyo sasabihin dito kayo under oath, wala naman kayong immunity. Hindi pa naman namin dinidecide kayo bibigyan ng legislative immunity. At ang legislative immunity, ang covered lang noon, na yung gagamitin nyo o yung sasabihin nyo rito ay hindi pwedeng gamitin laban sa inyo. Hindi pa naman ito yung sinasabing judicial immunity na kayo'y malilibre sa kaso at bilang isang state witness. Wala pa po tayo ron. At yun mismong mga tinestify nyo rito, liliwanagin ko ulit, pwedeng gamitin laban sa inyo. Kasi kayo'y binalaan at kayo may katabing abogado. Kaya nga tinanong ko kanina kung pinapayagan sa ilalim ng ating batas na ang government lawyer umakto bilang counsel ng isang testigo na mag-i-incriminate sa kanyang sarili. Kasi dapat counsel of choice ninyo or mayroong pau lawyer na kikilalanin ninyo na mag-a-assist sa inyo. Ang CHR, hindi ko sigurado, hindi naman ako abogado, kung sila ba'y magkukwalify para mag-aktong abogado ninyo sa ganitong klaseng pagdinig. So yun, uulitin ko, kailangan maingat kayo sa pagsasalaysay. Tulad yan, mali yung circumstances ng pagkakwento ninyo sa pagpatay kay Richard King. Dahil hindi naman po sa McDo siya pinatay. Siya pinatay sa loob ng kanyang opisina. So paano namin, or ako, particularly, paano ako maniniwala ng inyong tinestify, totoo. Kasi may kasabihan din sa batas, pag kayo'y pumalpak sa isa, pwede kayong mapaghinalaan na palpak na kayo sa lahat. I-remind ho natin ng witness na kapag sumasagot kayo, pag nagkukwento po kayo, yung base lamang sa kaalaman nyo, personal. At sa katotohanan, mas importante. At katotohanan, syempre, yung personal. Kasi inamin nyo naman kanina na hindi kayo mismo kasama doon. Kayo lang ang parang ginawang fall guy. So, pero kinento mo nga kung sino ang mga alam nyong pumatay, saan, paano. So, dapat ho talaga yung kung ano lang na personal na alam mo. So kung hindi nyo personal, pwede nyo mang sasabihin na itong alam ko dahil sinabi ni ganito o ganyan. Pero kung nagkukwento po, ingat lang po na ganon. Na kung hindi kayo sigurado, kung tinatanong halimbawa lugar, sasabihin nyo rin po. Halimbawa yung date, yung petsa, sasabihin nyo rin po kung hindi kayo sigurado. Alam niyo po, Ginoong Edgar, sige po, sumagot muna kayo. Sasabihin po kayo? Tutuloy ko na muna yung tanong kung wala kayo sasabihin. Wala. Kasi kanina, unang kong tinanong, kasi nabanggit yung PAOK TF. Ako po ang dating hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Ang sabi ninyo, sa narration nyo kanina, nag-take notes nga ako, 2002, kayo'y nagtipon-tipon sa PAOK TF at pinag-usapan ninyo yung pagkapatay kay Sally Macdum na isang international terrorist. Kanina ko pag gusto mag-react kasi ang alam ko wala ng PAOK TF noong 2002 dahil ako'y tumakbong kandidato bilang senador noong May 2001 at ako'y nag-dim resign kasi nga nagfile ako ng Certificate of Candidacy at wala ng PAOK TF.
So yun ang isang lapse kagad na nakita ko sa inyong testimonya. Nagbibilang nga ako kumbaga sa baseball ng strike. Eh ngayon po, pati kay Richard King, mukhang strike 2 na po kayo. So yun po, ang akin naman pinaghuhugutan doon, alam nyo, naranasan ko rin ito. Yung ako, halos tinatawanan ko lamang yung dinaranas ni Senator De Lima kasi parang pitik lang kung ikukumpara sa pinagdaanan ko noong 2001. Alam niyo si Ador Mawanay, kung sino-sinong humarap dito sa Senado, hindi ko po siya kilala. Pero kung makapagkwento siya, siya'y nagbabalot daw kami ng siyabong dalawa doon sa aking opisina sa office ng Chief PNP at pinibebenta ko sa kanya. At alam niyo naman po, sa bandang huli, nag-retract siya ng kanyang statement. Lahat ng ginawa niya, kinain niya lahat dahil inamin niya talagang hindi totoo. At sinabi niya, nag-hack siya ng mga di umano yung mga bank accounts ko dito at saka abroad. Yun pala, hindi siya marunong mag-computer. No? So, yun po yung aking pinaghugutan. Baka naman po hindi sa pinagbibintangan ko kayo, kaya gusto ko i-test yung inyong credibility kasi nga sa naranasan ko rin sa pagdinig sa Senado, pwede may mga testigo na talagang walang alam pero napag-utusan lamang ng kung sino, nag-testify na akala mo talagang alam ng lahat. So yun po yung pinanggagalingan o pinaghuhugutan ng mga tinatanong ko sa inyo. Ang sunod ko pong tanong, kilala niyo po bang personal si General De La Rosa?